Okay, takot ba kayo sa ipis? Itong si Sir Ryu, tanong niya, hello po Doc, delikado po ba pag nakakain ng ipis ang alaga kong dog na small breed? Hopefully hindi naman, no? Pero kasi may mga ipis, may mga daladalang mga bacteria, mga pathogens, pwede mag-cause ng cholera, diarrhea, typhoid fever, etc. Alam niyo ba kahit na yung dust, yung mga dumi ng ipis sa paligid natin, pwede rin mag-cause ng mga allergies yan. No? Kung yung aso nyo ay may mga allergies, hindi laging sa food yon. It could be caused by yung mga particles sa paligid dahil sa mga insekto at isang common is yung ipis. Alam niyo ba kung anong pinaka-common na ipis na nakikita natin, yung kilala nating ipis dito sa Pilipinas, yung mga lumilipad-lipad paminsan-minsan. Ayan, may mga kilala ako na sobrang takot na takot sila sa ipis. Isa rin nga pala si Derek Ramsey. Derek! Ayan, para sa iyo itong video na to. So, ang ipis na pinaka-common dito yung tinatawag na German cockroach or yung Blatella germanica. Yan ang kanilang scientific name. Poging-pogi yung ipis na yan. Mga brown sila, na shiny yung, yun nga, lumilipad nga. Pero, hopefully, ma-digest naman ng aso nyo yung ipis niyan. Mataas ang acid level ng tiyan ng mga dogs. Kahit nga buto, di ba, kaya nilang mag-digest. So, yung ipis, kayang-kayang i-digest yan. Pero kung may mga pathogens nga yan na hindi ma-digest ng acids nila, may mga nakaka-survive kasi ng mga taas na acid ng mga bacteria o mga worm eggs, etc. So, pwede pong magkaroon ng infection yung aso ninyo. So, obserbahan nyo na lang. Pwede nyo dalhin sa vet kagad. Pero, pwede nyo na observe muna. Tapos, kung may makita kayong kakaiba, no, nag-diarrhea yung aso ninyo or medyo tumamlay, then bring to a vet kaagad. Para maagapan po kung ano man nakuha ng aso nyo mula doon sa pagkain niya ng ipis. So, keep your houses, your areas clean, guys, kasi mga ipis, gustong-gusto nila yung mga damp areas, yung mga medyo maraming moisture sa paligid. So, keep the areas clean and dry and free from dirt and debris, mga daon-daon na kalat. Alisin nyo na po yan para malinis ang paligid. Usually naman ang mga ipis, hindi naman nagtatagal yan sa isang lugar kung hindi naman damp, kung walang mga food na mga naiiwan, lagi kong sinasabi sa mga bata rin yan. And ayun po, and you might want to use pesticides sa bahay ninyo para mamatay yung mga ipis na yan kung meron pong mga ipis infestation kayo. Alright, so in general naman po, yung mga ipis naman po, hindi naman po nangagat. Hindi naman harmful yan, as in harmful. Pero, yun po, marami po silang mga dala-dala mga bacteria. Kasi kung saan-saan nga nagpupunta yan, kahit sa mga, di ba, mga imburnal, mga maruruming areas, nandun yan. So, syempre, naililipat-lipat nila, nako-contaminate yung bahay kung may mga ipis. Yun lang po, sana po ay okay naman po yung alaga ninyo. Kasi small breed man yan or large breed, pare-pareho naman yan maapektuhan kapag may mga makuha silang mga pathogens from the ipis. Okay, so huwag niyo pakainin ng ipis ang aso ninyo. Pakainin ng STN, the best dog food in the multiverse. Ayan, so kapag may mga areas po na napupuntahan yung mga aso niyo, may mga ipis, paliguan niyo rin ang super dog soap. And you might want also to put super dog powder, yung Potek natin, sa mga areas na madalas pinupuntahan ng mga insekto, kagaya ng mga ipis. Matutuyo sila dahil meron tong mechanical pesticide, hindi chemical. Mechanical, ibig sabihin matutuyo yung mga katawan ng mga insects kapag may mga ganito. Super Dog Potek, nasa TikTok shop po natin yan, Lazada, Shopee, mga dealers nationwide. Hindi lang siya powder, hindi lang siya dry cleaner o pang-alis ng bad odor. Marami pa siya mga ibang mga superpowers. Kaya to Potek, ayan, high-tech powder. Thank you po.